Brigada News FM. The Music and News Authority is now broadcasting in different major cities in the Philippines. Brigada News FM National 93.1. Brigada News FM Cebu City 89.5. Brigada News FM General Santos City 93.1. Brigada News FM Zamboanga City 88.3. Brigada News FM Cotabato City 89.3. Brigada News FM Toledo City 103.1. Brigada News FM Puerto Princesa Palawan 88.5. Brigada News FM San Carlos City Negros Occidental 95.7. Brigada News FM Coronadal City 99.3. Brigada News FM Calibo Aklan 102.9. Brigada News FM Daet Camarines Norte 102.5. Brigada News FM Cagayan de Oro 97.5. Brigada News FM Kidapawan City 102.9. Brigada News FM Tacloban City. Soon to air. Brigada News FM radio stations that will embrace and hit the airwaves in other cities in the country. 93.5. Brigada News FM Olongapo City 107.3. Brigada News FM Rojas City Capiz 95.1. Brigada News FM Iligan City 92.9. Brigada News FM Kawayan City Isabela 92.5. Brigada News FM Tuguegarao City 90.9. Brigada News FM Bogo City. Brigada News FM Davao City. Brigada News FM Butuan City. Brigada News FM Surigao City. Brigada News FM Valencia City Bukidnon. Brigada News FM Dumaguete City. Brigada News FM Bacolod City. Brigada News FM Iloilo City. Brigada News FM Baguio City. Brigada News FM, the Music and News Authority. Brigada Mass Media Corporation, now invading the nationwide broadcasting scene. And will soon have its mark in Philippine radio. One time, the new Filipino time, alas 4:01 ng hapon. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa hapon. Mula sa Brigada National Headquarters, narito sina Sandy Madarcos at Luna Agimat. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa ating mga headlines, kalang bahagi ng preliminary hearing, sinabayan ng kilos protesta at suspect sa US Marine Nosio pa rin sa pagdinig. Petisyon sa pagbasura ng VFA nahain na sa Kamara. Apila ng Supreme Court para sa custody sa Supreme Court para sa custody ni Pemberton, inihahanda na ng pamilya Laude. Samantala mga kabrigada, 90-day suspension ni Senator Bong Revilla ipinatupad na dahil sa mga kaso kaugnay sa pork barrel scam. Magandang hapon mga kabrigada, hatid ng Brigada News FM Philippines ang Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada National Headquarters, kami ang inyong mga tagahatid balita. Sa ngalan ni Luna Agimat, ito po si Brigada Mel Paz. Ako po si Brigada Sandy Madarcos, araw ngayon ng Lunes, October 27, 2014. 59 days na lang mga kabrigada, Pasko na. Dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Brigada National! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Sa detalye ng ating balitang nasyonal, inistab na naman ni US Marine Private First Class Joseph Scott Pemberton ang isinasagawang preliminary hearing kaugnay sa pagpatay sa Pinay transgender na si Jennifer Laude na kinasangkutan nito. Sa pagpapatuloy ng pagdinig, inihayag ni Olongapo City Prosecutor's Office Chief Emily De Los Santos na minabuti umano ng suspect na hindi maghain ng counter affidavit. Kaugnay nito, hinimok naman ang opisyal ang panig ng prosekusyon na huwag magmadali na makita si Pemberton dahil may sinusunod umanong proseso sa batas, dahil sa kasalukuyang proseso ay hindi pa umano gaano kaimportante ang presensya ng suspek. Sa naunang panay ng Brigada News FM, sinabi ng Attorney Harry Roque, isa sa mga abogado ng pamilya Laude, inaasa na rin nila ang patuloy na pag-isnab ng US government sa kutusan ng Korte sa Pilipinas para iharap ang kanilang kababayang inakusahan sa pagpatay kay Laude. Una na rin iginiit ni Attorney Rowena Garcia Flores, abogado ni Pemberton, na hindi obligado ang kanyang kliyente na humarap sa investigasyon.
makikita niyo po siya. Ako po'y naniniwala na narito po siya sa Pilipinas, sa loob ng kampo. Nakita ko kayo sa TV. Basta nakita ngayon, basta sa akin ang trabaho ko, tapusin ko muna itong kasamahan ko, ang preliminary investigation, at makikita niyo ho yan. Makikita niyo yan dahil hindi rin ho nila pinagkait nung panahon ni Smith. Nilabas ho nila yan eh. Okay? Ako po'y naniniwalang hindi hindi ganun ka importante ang isang tao na dapat itago pa nila kung may mas malaking issue na dapat harapin. Ano po? Darating po tayo doon, nanay, wag kayong... Samantala mga kabrigada, sinabayan ng protesta ng mga militante ang ikalawang bahagi ng preliminary hearing sa Olongapo City kaugnay sa Laude killing. Maaga kaninang umaga nang nagtipon sa Olongapo City ang ilang grupo na tumututok sa iso sa pagpataw kay Jennifer Laude para iparating sa gobyerno ang pagkadismaya na naging hakbang ng Bureau of Immigration na pigilan ang nakatakdang pag-alis sa bansa kahapon ni Mark Spesselbeck matapos na ireklamo ng Undesirability Act ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Sigaw ng mga rallyista, dapat maging patas ang gobyerno sa pagtrato sa mga dayuhan. Isa sa mga hinalimbawa ng mga militante ay ang umano'y pagbibigay ng special treatment sa suspect sa Laude killing na nasa pag-iingat ng AFP sa isang air-conditioned van, samantalang pagbaliwala sa damdamin ni Spesselbeck at ng pamilya Laude na harangin na makita lamang ang suspect sa krimen. Samantala mga kabrigada, puntahan muna natin ang report mula kay Brigada Bong Kagapi. Ang DOJ prosecutor na may hawak ng Laude Slay case ay agad na maglalabas ng resolusyon bago yan ang November 5. Brigada Bong, detalye mo. Brigada Live Report. Ingat ngayon ni Olongapo City Prosecutor Emilia Fe de los Santos na kagad ito maglalabas ng resolusyon bago Nobyembre 5 kung saan itinakda ang ocular inspection sa bar kung saan ay nakita sina Jennifer Laude at US Marine Private First Class Joseph Scott Pemberton. Sinabi ni de los Santos kailangan makumpleto muna ang mga ebidensya tulad na lamang ng resulta ng forensic test. Ayon kay De Los Santos, walang dapat na kamahala ang kampo ng pamilya Laude, lalo na sa kabiguang pagsumite ni Pemberton ng kanyang kontrasalaysay at ang hindi nito pagsipot sa preliminary investigation nitong hapon. Ang importante anya na nasa bansa pa rin si Pemberton dahil hindi pa anya ito maaring magkaalis ng Pilipinas. Malaga rin anya sa ngayon na hindi papayagan ng prosecution na magkaroon ng anumang delay sa takbo ng kaso, lalo na't may 60 araw na itinakda sa batas na maisampa na ang kasong murder laban sa pagpatay sa Filipino transgender. Mula dito sa Olongapo City, Brigada Geoffrey Bong Kagapi, Brigada News. Brigada Bong, Go ahead. tapos na ba yung preliminary hearing ngayon ngayong oras? Oo, tumagal lamang ng nasa 1 oras at kalahati. From 2 o'clock ay natapos yung pagdinig hanggang 3:30 at nabigo hindi nagsumite ng counter affidavit. Matay siya ay sinakda ng korte itong kampo ni Pemberton. Sumalit ayon nga sa paliwanag kanina ng korte nito si Prosecutor De Los Santos, sinabi nito na ibig sabihin ay waive na yung right nitong si Pemberton at magtuloy-tuloy pa rin yung pagpusad ng kaso at mga pagdinig na gagawin dito at mag-schedule na naman ng next na pagdinig ang korte after na magsagawa ng ocular inspection itong Olongapo Prosecutor's Office. Okay, may hinihinga ata na parang motion na pababain yung isasampang kaso sa halip na murder ay homicide na lang. Meron ganon? Omnibus motion na siyang inihaing kanina ng abogado nitong ni Pemberton at itong si Attorney Rowena Garcia na dapat ay from murder case ay maibaba ito ng kasong homicide. Subalit yan ay hindi pinagbigyan ng korte dahil kailangan munang tapusin nila, pag-aralan yung mga ebidensya at ang takbo ng kaso dahil sa ngayon ay hindi pa natapos yung mga forensic test at wala pang naisagawang ocular inspection dito sa insidente at sakaling makapagsumite rin ng kanilang affidavit ay obligado na pasisiputin
hearing itong si Pemberton sa mismong korte dito sa Olongapo City, kung kaya't ang nangyari ay parang idea o talagang taktika ngayon ng depensa na hindi magsumite ng counter affidavit itong si Pemberton upang hindi maobliga na sumipot dito sa korte. Okay, maraming salamat, Brigada Bong. Balik sa inyo. Samantala mga kabrigada, may hirapan ng makatapak muli sa Pilipinas ang German fiancé ni Jeffrey Jennifer Laude sa oras na siya ay mai-deport at madeklara bilang undesirable alien. Paliwanag kasi ni Justice Secretary Leila de Lima, kapag nadeklara kasi ang isang dayuhan bilang undesirable, malalagay din ang kanyang pangalan sa blacklist order ng Bureau of Immigration. Binigyang diin pa ni de Lima na kailangang sumalang si Wesselbeck sa deportation proceedings dahil kung basta na lamang siya paalisin kahapon, hindi na magkakaroon ng pagkakataon ng gobyerno para matukoy kung siya ay undesirable alien. Makakabalik lamang umano siya sa Pilipinas kung siya ay maghahain ng motion o petition for lifting of the blacklist order at kung ito ay maaprubahan. Depensa pa ni de Lima, ang pagpigil na makaalis ng aliman ay magtataguyod lamang ng rule of law at integridad ng Pilipinas bilang isang bansa. Kung papalagpasin din umano ang ginawa ni Wesselbeck, ano ang makakapigil sa ibang dayuhan na gawin din ang ginawa niya na paglabag ng batas ng ating bansa. Mount Mayor. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Samantala sa iba pang balita mga kabrigada, suspendido na si Senator Bong Revilla kaugnay sa kinakarap nitong kasong graft at plunder dahil sa umano'y pagkipagsabuatan nito sa Peking NGO ni Janet Lim Napoles gamit ang Priority Development Assistance Fund o PDAP ng Senador. Natanggap ng Senado ang kautusan mula sa Sandigan Bayan noong October 24 na magiging batayan ngayon ng 90 araw na suspensyon laban kay Revilla. Si Revilla kasalukuyan nakadetine ngayon sa Camp Crame kasama ang kapwa senador na si Senator Jingo Estrada sa katulad din na kaso. Una nang hiniling ng kampo ni Revilla na huwag mapatawan ng suspensyon pero hindi ito kinatigan ng korte ang apilan ng senador. Sa iba nating mga balita mga kabrigada, puntahan muna natin ang palasyo ng Malacanang. Ang ating kabrigadang si Leo Navarro Malecdem naka-standby. Ang Malacanang ay walang plano daw na panghipasukan ang ingay politika ng mga kaalyadong senador at kongresista. Ang detalye mga kabrigada kay Leo Navarro Malecdem. Brigada Leo, brigada mo! Brigada Live Report! Walang plano ang Malacanang na panghimasukan ng ingay politika ng mga kaalyadong kongresista at senador laban sa mga opposition group. Nilinaw ni Presidential Spokesman Edwin Lasierda na hanggat nagagawa naman ng mga mambabatas ang kanilang mga tungkulin sa bayan ay hindi sila pakikialaman ng administrasyon. Binigyan din ni Lasierda na patuloy naman nakasentro ang atensyon ni Pangulong Benigno Aquino at ng kanyang official family sa pagtugon sa mga problema at pagpapatupad ng mga programa para sa sambayanan. Idinagdag pa ni Lasierda na walang panahon si Pangulong Aquino sa politika o political issues dahil masyado na itong abala sa kanyang mga gawain. Ayon pa kay Lasierda, hindi na pag-uusapan sa official family ng Pangulo ang issue ng nalalapit na 2016 presidential elections. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Leo Navarro Malecdem, Brigada News. Samantala mga kabrigada, sa panghuli nating balita nasyonal, formal nang hiniling sa Kamara ang pagbasura sa controversial na Visiting Forces Agreement o VFA sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Kasunod ito ng kasong kinasasangkutan ni US Marine Personnel PFC James Scott o Joseph Scott Pemberton. Sa inihain nitong House Joint Resolution No. 19, iginiit ni Party List Representative Walden Nebelio na ginagamit lamang umano ng Estados Unidos ang nasabing kasunduan para makaiwas sa anumang criminal accountability ang mga sundalo nitong nasasangkot sa kaso sa bansa. Binigyang din pa ng mambabatas na ang mga paglabag ng mga US personnel habang nasa teritoryo ng Pilipinas ay malinaw umanong paglalapastangan sa 1987 Philippine Constitution. Kabilang sa mga kasong ito ay ang pagpaslang sa Pinay transgender sa Olongapo City, 2005 Subic rape case, pagsadsad ng USS Guardian sa Tubataha Reef at umano'y pagtapon ng hazardous waste ng US Navy contractor na si Glenn Defense Marine Asia. Samantala mga kabrigada, tayo po'y live na papakinggan sa Batangas, Lucena, Puerto Princesa City, Cebu, Toledo, San Carlos, General Santos, Coronadal, Zamboanga City, Cotabato City, Calibo, Cagayan de Oro, dyan sa Dait Camarines Norte. Mga kabrigada, mas nauna ba makatulog sa iyo si Mrs. lalo na sa mga kalalakihan? Baka naman kasi isang round lang pinanghihinaan ka na.
Pues sinuman mo yan ng Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule sa tulong ho ng tatlong napaka-epektibong sangkap nito. Tulad ng tungkat ali, ginseng, ginkgo biloba ay mas tatagal ka kahit ilang round pa. Take one capsule 30 minutes before and ang private moment gamit ang mainit na kape, tsaa o gatas o maaligam ka man na tubig. 24 hours ka malakas dahil ikaw ay naka-Drive Max. Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule, tatagal ka dyan. Available ho yan mga kabrigada sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. One time the new Filipino time alas 4:14 ng hapon. At yan ang unang bahagi ng ating balita live na inihatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule at Drive Max Adult Herbal Supplement. Kasama pa rin si Brigada Mel Pash. at ang inyong lingkod Brigada Sandy Matarcos, manatili nakatutok sa Brigada Balita Nationwide sa hapon. Kataw, anak! Isang araw, pumunta si Bardok sa coffee shop. Waiter! Yes, sir? Isang kape nga. Sir? Di ka po ba? Ay, nako! Siyempre di kap. Bakit? May kape bang nakapinggan? Ay! Okay kayo! Kailangan mong kumayod ng kumayod ng kumayod. Kaya naman, palagi kang pagod. Pagod! Pagod! Kaya, para sa katawang malusog, Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule. Taglay ang mga sangkap na purong herbal tulad ng garlic, cayenne pepper, mustard seed, at cinnamon bark. Kaya kampante ka sa bawat inumo ng Power Cells. Dapat malusog ang bawat pamilya. Mag-Power Cells na! Power Cells. Mabibili sa mga butika. No approved therapeutic claims. First year anniversary. Darling, nagustuhan mo ba ang dinner natin sa labas? Ika-5 anniversary. Flowers and chocolates for you, darling. Ika-15 anniversary. Biscuit, darling. Gusto mo? Ika-25 anniversary. Ibalik muli ang labing-labing ninyo ni Darling sa tulong ng Tongkat Ali, Ginseng at Ginkgo Biloba na nasa Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, parang bagong kasal ulit kayo ni Darling. Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores. No approved therapeutic claims. Mag-text o tumawag sa 0932-282-8805 para sa karagdagang impormasyon. Ang Power Cells Herbal Capsule at Drive Max Dietary Supplement Capsule ay available na sa lahat ng South Star Drug, Watson's Drugstore, sa lahat ng Carlos Drugs sa Quezon, at sa lahat ng The Generic Express Pharmacy sa Lipa, Batangas.